Naglibot sa palengke si PBBM para inspeksyonin ang presyo ng mga bilihin. Ang Trade Department naman, pangako ng manufacturers ang pinanghahawakan na hindi tataas ang presyo ng basic goods sa loob ng isang buwan. Pero ang sitwasyon pagkatapos nito, hindi rin daw nila alam. Narito ang political update ni Ivy Reyes. Sa 30 taong pagtitinda ng isda sa public market ng Agora San Juan, ito na raw ang pinakamalalang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na nasaksihan ng 70 anyos na si Nanay Meli. Pumapalo sa halos 900 pesos ang presyo ng mga mas mamahaling isda gaya ng mayamaya at salmon. Kaya ang dadalawang mayamaya na inangkat niya simula na magbukas ang palengke, hindi pa nabibili hanggang ngayong tanghali. Naglibot sa Agora Market si PBBM kasama si Trade Secretary Cristina Roque at Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. Sa loob ng isang buwan, hindi gagalaw ang presyo ng mga bilihin ayon sa DTI. Yes, compliance is really good. Actually, I was at a meeting with the manufacturers and then the industries, and they assured that no price increase for basic necessities and prime commodities for the next 30 days. Inamin ng DTI na walang kasiguraduhan sa paggalaw ng presyo pagkatapos ng 30 araw dulot ng epekto ng krisis sa Middle East. Pero wala pa rin daw dahilan para mag-panic buying ang mga mamimili o magtaas ng presyo ang mga nagtitinda. Lalo na at may mga manufacturer na nangakong i-extend ang kanilang price freeze ng hanggang 60 araw. Inamin din ng DA na fair expectation ang nakaambang 1 to 2 peso increase sa lahat ng bagay dahil sa logistics costs. Pero mayroon pa naman daw 10 billion pesos ang ahensya mula sa Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk at 150 million pesos para sa fuel subsidy. Nang matanong ang Pangulo kung kailan maaasahan ng pagtapyas sa excise tax, ngayong pasado na sa Kongreso ang emergency powers niya, Oh, that depends. No, marami, it is a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. We have to watch the trends of on gold prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this thing lasts for. nagtutugma ang presyo ng mga isda ni Nanay Meli sa suggested retail price ng DTI. Pero kung noon umaabot sa 8 hanggang 10,000 ang kita ng kanilang stall sa isang araw, ngayon nasa 5,000 na lang. Ang pinapatong lang po namin 20 pesos per kilo na lang. Dati po nakakapagpatong kami ng 30, ganyan 35, ngayon doon hindi na. Kasi nakakaawa naman yung mga mamimili pag masyadong mataas. Hindi na rin daw nauubos ang kanyang paninda. Namimili na lang kasi ng isda ang mga mamimili, partikular ang tilapia at bangus na ayon sa presyo ng DTI ay nasa 150 to 200 pesos ang isang kilo. Kasi gusto ng DTI, ganun presyo. Kasi na nagsasabi kung magkano. Kami po, paggawa namin, medyan mataas. Paano naman lang gagawin sa amin? Di malulugi lang kami. Kawawa naman kami mga nagtitinda. Malayo man ang gera sa Iran, ramdam na sa Pilipinas ang taas ng presyo ng mga bilihin. 3 linggo na ang sigalot sa Middle East at ang panawagan ng mga ordinaryo Pilipino naway matapos na ang kaguluhang ito. Ivy Reyes, Billy Lar News Channel.